Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, i-share ko sa inyo kung paano po linisin yung ink pad ng ating mga printer. By the way guys, yung printer namin is L360, Epson L360 siya guys, and then laging nagtataka ako kasi bakit laging natatapon yung ink niya. So I decided na i-check ko yung likod niya. So na-notice ko na yung tapunan ng ink sa ating mga printer ay parang doon galing yung ink na natatapon sa labas ng ating printer. So, chinek ko siya guys. Pagtingin ko is puno na yung ink pad ng ating mga printer. So, kailangan natin siyang linisin. At nag-a-update naman po yung mismong system ng ating printer guys kung kailangan na bang palitan yung ink pad. So ako, chinek ko muna siya guys kasi yung ink pad pala is meron siyang expiration date kung kailan yung dapat na pwede na natin siyang palitan or linisan. So yung sa amin guys, okay pa naman siya. So kailangan lang talaga siyang linisin. So ang ginawa ko is binuksan ko yung likod guys. As you can see sa video, dapat i-secure nyo muna yung lagayan ng ink. I-remove mo muna siya sa i-detach mo muna, and then para hindi siya matapon. Tapos i-open nyo yung sa likod na part guys, yung lagayan ng ink pad. Mabilis lang naman siya guys. Sundan nyo lang yung nasa video ko para ma-open po natin yung ink pad natin sa ating printer guys. So ayan na guys, tinatanggal ko na yung mga screw ng aking printer sa likod kasi nandyan naka-attach yung ating mga ink pad. Ayan na guys, yan yung re-remove ko. Yan yung ink pad ng ating mga printer. So ayan siya, nakita nyo naman guys, sobrang dami ng laman na ink kasi every time na naglilinis kayo ng printer nyo, kayo splash or nagki-clean ng dyan natatapon yung mga excess na ink guys, lalo na kapag lagi tayong lilinis ng ating printer. So ayan, nilinisan ko muna yung pinakalikod ng printer natin kasi medyo maraming alikabok. So ayan na guys, tinry ko siyang punasan lang kasi akala ko yung ink pad lang talaga ang i-remove ko. So pero hindi ko na hinugasan ko rin siya lahat kasi para mas malinis siya. Walang ayan guys, ang daming punong-puno na ng ink yan. Yan yung ink pad guys, yung So dadalhin ko na siya sa aming lababo. Dapat mas maganda guys na running water lang yung paglilinis niya kasi kung piga-piga lang matatagalan kayo. Pagka running water, ayan, ilalagay mo lang siya, itatapat mo lang siya, tapos wala masyadong talsik. Dapat nagsuot pala kayo ng gloves guys kasi madudumihan yung mga kuko nyo, matagal matanggal yung ink. Kaya naka-gloves dapat guys. So ayan, hinugasan ko na yung lagayan ng ink pad. Kala ko kanina kaya ko na siyang punas-punasan lang, pero hindi pala guys. So nilinisan ko na din siya para malinis talaga kasi maraming tapon-tapon na ink. Tapos yung ink pad guys, ganyan lang siya. Itatapat mo lang siya sa gripo para tas piga-pigain mo siya ng dahan-dahan para maalis talaga yung mga excess na ink guys. Kaya dapat magsuot kayo ng gloves guys kasi dudumi yung mga kuko nyo or matagal siyang matanggal kasi ink yan. Tapos ayan, hintayin mo lang siya na bumalik na yung niya guys, yung wala na siyang kulay, bago nyo siya isasampay nyo sa arawan, or pwede nyo siyang gamitan ng blower. Ayan guys, nakita nyo ang dami-daming excess na ink, ganyan.
Yan pala guys, dapat every 2 years pinapalitan yung ink pad na yan kasi napupuno talaga siya. Ayan na siya guys. So nakita nyo kahit anong piga ko na wala nang lumalabas na ink. Hindi kagaya kanina na ang dami-dami pang ink na sobrang dami talaga. Sobrang dark pa yung color. Pag ganyan na guys, pwede nyo na siyang isampay. Ayan, wala nang lumalabas na black. Ayan, pwede nyo na siyang bilad sa araw after nyan guys. So ito na guys, ready na natin tong isampay sa araw or pwede rin gamitan ng blower para mas mabilis siyang matuyo. Pero ako guys, sinampay ko lang siya saglit sa arawan para mabilis kasi kailangan na namin yung printer. Madami kaming dapat i-print. So, susundan mo lang yung guide na sinasabi ko guys. Madali lang maglinis ng inkpad. Akala ko nga guys, sira na yung printer namin. Madali lang. Sa akala ko, ang bilis lang pala masira ng Epson. Pero hindi pala. Ang inkpad lang pala ang may problem sa laptop namin. Pero bago ko ginawa yan guys, nag-research muna ako kung paano ba ang step by step, tsaka tumawag din ako sa customer service ng Epson. Napaka-helpful naman nila guys sa kanilang customer para i-guide kanila kung anong mga dapat mong gawin. By the way guys, kung ayaw mo naman labhan yung inkpad na yan, pwede mo siyang palitan lang. May nabibili sa Shopee, Lazada. So ayan guys, binilad ko muna siya ng kalahating araw guys para matuyo siya kasi kailangan talaga nating patuyuin yan bago natin ibalik. May yung guys, pagbalik niya ganon, may yung size niya, madali lang naman siya. Kung ano yung pagkuha nyo kanina, ganon din ang pagbabalik niya guys. Pinunasan ko na yung lagayan ng inkpad guys kasi babalik na natin, natuyo na para magamit na natin ang ating printer. So, kung bago ka pa lang sa aming channel guys, please don't forget to subscribe and like the bell for notification. So, kung paano nyo siya tinanggal guys, ganun din ang pagbabalik sa kanya para hindi kayo mahirapan. Maraming salamat sa panonood. Bye!